Last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control Suportado ni VP Sara Duterte ang lifestyle check order ni PBBM sa mga opisyal ng gobyerno. Lalo't hindi lang daw ang flood control projects ang kinukurakot na proyekto. Kaya naman damay na rin ang iba pang infrastructure projects sa isasagawang investigasyon ng Kamara. Sa September 2 raw yan aarangkada. Magandang gabi, ako po si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Exclusive Interior Secretary John Vic Remulla, hindi lang umano si dating PNP Chief General Nicolas Torre ang initsapwera, pati raw ang predecessor nito na si Romeo Marbil. Senador Risa Ontiveros sinampahan ng ethics complaint dahil sa umano'y witness tampering. Senadora tinawag itong recycled lies at harassment. Health Secretary Ted Herbosa nagsalita na tungkol sa umano'y preventive suspension na isinampa sa kanya. Bagyong Jacinto, saan-saan kaya magpapaulan? Interest rate muling tinapyasan ng BSP. At from friendship bracelet to diamond ring, balikan ang mala fairy tale na love story ni Taylor Swift at Travis Kelce. Inamin ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinayuhan niya si PBBM sa mga alingas-ngas sa opisina ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Ayon sa source ng Billionario News Channel, hindi lang ang sinibak na hepe ang naitsapwera ni Remulla, maging umano ang predecessor nito. Yan ang exclusive agenda report ni Francis Folve. Hindi pa raw mabasa ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tunay na dahilan sa pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Kamakailan, gumawa ng ingay ang paghamon ni Baste ng suntukan kay Torre. Matapos kumasa, agad nag-schedule ng charity boxing match ang dating PNP Chief na inisnab ni Baste. Dahil hindi naman daw niya talaga hinamon si Torre. Naging bahagi pa ito ng speech ng Pangulo sa kanyang ika-4 na sona, kung saan pabiro niyang ihinilera si Torre sa Pinoy Sports Champion. Palagay ni Baste, demotion para kay Torre ang pagkakasibak sa pwesto. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. 'Di ba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position like CID, NBI. Yan naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Hindi raw kilala ni Baste ang pumalit na PNP OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Pero isa lang daw ang tiyak niya. Sino man ang iupong police chief, kasama sa trabaho nito ang pagharas sa kanyang pamilya. May order talaga yan na puntiryahin tayo. Yan naman lagi eh. Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing against sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Si Torre ang nanguna sa paghuli at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague. Pero para sa anak niya, tapos na ang issue na ito at hinaharap na ng pamilya ang proseso sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Pero sa ako, immaterial yung kay Torre, tapos na yun lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Posible rin daw na totoo ang turf war issue ni Torre at Interior Secretary John Vic Remulla na unang binalita ng Billionario News Channel. Kaya hindi umano diversionary tactic ang pagsibak kay Torre para matabunan ng flood control scandal.
Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Di sila nagkakasundo kasi nagsimula na yan nung kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. So I think it's blowing up on his own face right now. Sa kanyang unang public appearance sa Kamara para umano batiin ang kaarawan ng kaibigan, hindi na naka-PNP uniform ang 4-star general. Pero wala raw siyang sama ng loob o tampo kay PBBM. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Tumanggi muna siyang magbigay ng detalye kung ano ang susunod para sa kanya. Sa isang panayam, inamin ni Remulla na pinayuhan niya ang Pangulo sa mga alingasngas sa opisina ng Chief PNP. Pero bukod sa simpleng turf war, may lumulutang din na issue ng insubordination dahil tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa deal na 8 billion peso funding for arms procurement. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, ang paninindigan dito ni Torre, isang civilian agency ang PNP, kaya ang pagbili ng 80,000 unit ng assault rifle ay dapat para sa AFP. Dahil dito, tuluyan na umanong nabwisit ang nagtutulak ng deal na si SILG at nagresulta sa 85 days lang na pag-upo ni Torre bilang Chief PNP. Sinalo niya ito mula sa 2 beses na nagkaroon ng term extension na si Police General Romel Marbil. Ayon naman sa isa pang source ng Billionaire News Channel, minsan nang naitsupwera si dating PNP Chief Marbil nang hindi ipinaalam sa kanya ni Remulla at nooy second top cop pa lang na si Nartates ang scripted na umano'y pag-rescue sa 14-year-old Chinese student na hinihinalang na-kidnap, kept in the dark, at hindi rin umano ipinaalam kay Marbil ang Anson Ke kidnap for ransom at murder case. Hanggang lumabas na ito sa balita. Naulit raw ito ngayon sa pagsibak kay Torre na ayon sa aming source ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ni Remulla at Nartates. Wala raw kontrol si PBBM sa sarili niyang gabinete at nagpaka-kingmaker si Remulla sa ibabaw ng Chief PNP. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Sinuspinde ng NAPOLCOM si dating CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas na nangialam umano sa investigasyon sa kaso ng mga missing sa Bungero. Sasagutin daw ni Macapas ang aligasyon in due time. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Tinatawan ng 90-day preventive suspension ng National Police Commission si dating PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier General Romeo Macapas. Kaugnay ito sa administrative complaint na isinampa ni Ella Kim Patidongan, kapatid ng missing sa Bungeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Kabilang sa akusasyon ni Ella Kim ang umano'y pagkuha ni Macapas sa kanilang cellphone na naglalaman ng mga ebidensya sa kaso. Binura raw nito ang ilang mga mensahe at mga SD card na may kinalaman sa Sabungeros case. The Commission finds the motion meritorious. The imposition of preventive suspension is not a penalty, but a protective and procedural measure intended to preserve the integrity of the investigation, prevent any undue influence or interference in the proceedings, and assure the availability of evidence and witnesses. Immediately executory ang utos ng NAPOLCOM. Kasalukuyang Regional Director si Macapas ng Police Regional Office 12, pero dahil sa suspensyon, posible siyang ibalik sa Camp Crame kung saan ilalagay siya sa isang holding unit. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, sinabi ng general, sasagutin niya ang mga aligasyon in due time. Pero una niya nang itinanggi ang mga akusasyon ng Patidongan Brothers. Samantala, kasabay ng NAPOLCOM resolution laban kay Macapas, ibinunyag din ni Kalinisa na 4 pang aktibong pulis ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan sa kontrobersyal na missing sa Bungeros case. Galing daw ang mga pangalan sa isa pang posibleng maging witness gaya ni Patidongan. Kung tuluyan ng lumabas yung taong ito at ipapel niya yung sinasabi niya, then we will also share it with the Department of Justice. We're really hoping for him to come out.
Hinihikayat din ni Kalinisan ang iba pang may alam sa kaso na lumutang at makipagtulungan sa investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Handang harapin ni Senador Risa Ontiveros ang reklamong inihain sa kanya sa Committee on Ethics dahil sa umano'y witness tampering. Walaan niyang katotohanan na nagbayad at nagtago siya ng mga testigo sa pagdinig ng Senado noon. Ang agenda report hatid ni Hannity. Opisyal nang sinampahan ng sworn ethics complaint si Senator Risa Ontiveros. Ang nasa likod nito, mga abogadong sina PDP Laban Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio, dating Congressman Jing Paras at Manny Luna. Dahil yan sa di umano'y witness tampering, matapos lumitaw si Michael Murillo na dating Kingdom of Jesus Christ o KOJC member. Naging witness siya sa Senate investigation ng komite ni Ontiveros last year tungkol sa mga pag-abuso umano sa loob ng KOJC. Pero kalaunan, binawi niya ang mga testimonya dahil binayaran daw siya ng 1 million pesos ni Ontiveros para idawit sina KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. The issue here is not whether we believe or not. That is why we want the Senate to investigate. The issue here is due process eh. Hindi po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingid na po ng mga testigo. Bahagi rin ng complaint ang nooy 2023 formally investigation kung saan nagbayad umano ang driver ng senadora sa isang witness para mag-testify. Dumaan ang formally sa mga alegasyon tungkol sa overpriced medical supplies na dineliver sa gobyerno noong panahon ng pandemya. Inakusahan din ng mga abogado si Ontiveros ng kidnapping. Sa nooy investigasyon tungkol sa kaso ni Kian de los Santos na biktima ng extrajudicial killings, nagtago umano ang senadora ng 3 menor de edad na testigo. Nanindigan si Ontiveros na kumpleto siya sa resibo at babasahin niya muna ang nasabing complaint. Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Nang tanungin kung may nasa likod ng mga abogado, sagot ni Ontiveros, wala nang bago tungkol dito. Ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. Una na ring inihayag ni Ontiveros ang pagiging bukas niya sa paglahok sa 2028 presidential elections. Pero hindi raw dapat bahira ng politika ang mga proseso sa Senado. Sa ngayon, hindi pa constituted ang Committee on Ethics na pag-aaralan ng nasabing reklamo. Wala pa kasing chairperson nito. Pero una nang lumitaw na posibleng si Senator Robin Padilla ang manguna sa komite. Siya ang dating PDP Laban President na kalaunay bumaba muna sa pwesto para mag-focus sa pagiging lawmaker. Sino man daw ang magiging chairperson ng Ethics Committee, tiwala si Ontiveros na in good faith ang magiging investigasyon. Seryosong alegasyon kasi ang ethics complaint, kaya dapat seryosohin din daw ito. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Suportado ni VP Sara Duterte ang lifestyle check order ni PBBM sa mga opisyal ng gobyerno. Bukod kasi sa flood control projects, may iba pa raw na source ng korupsyon, lalo na sa Kamara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. na patunayang seryoso siya sa pagpuksa ng korupsyon sa bansa. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ng bise na hindi lang dapat ang mga maanumalyang flood control project ang imbestigahan ng Pangulo dahil may iba pa umanong mga proyekto na kinukurakot sa loob ng gobyerno, partikular na sa Kamara. Noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So... Mariin naman itong hinamon ni Manila Representative Benny Abante at Bicol Saro Portales Representative Terry Ridon. Anila, magpakita muna ng ebidensya si VP Sara bago siya magbitaw ng mabibigat na alegasyon laban sa Kamara. Samantala, pabor din ang bise sa utos ng Pangulo na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng government officials
bilang bahagi ng investigasyon sa flood control projects. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials at hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive. Kailangan na rin daw mapangalanan ang mga sinasabing dummy ng public officials. Pero tumanggi siyang magbigay ng libreng payo kung paano ba masusolusyonan ng Administrasyong Marcos ang naturang sigalot. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Wala na tayong aasahan sa administrasyon na ito. Unang beses na dinalaw ng Duterte siblings ng sabay si FPRRD sa The Hague dahil nais daw silang makausap ng personal ng kanilang ama. Tungkol daw sa personal na buhay at politika ang napag-usapan ng mag-aama. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. Hindi rin daw nila napag-usapan ang 2028 elections. Sa ngayon, pinaghahandaan pa rin daw ng kampo ni FPRRD ang nakatakdang ICC hearing ngayong Setyembre. Aasahan din daw ang mga pagtitipon ng Filipino community sa The Hague bilang suporta sa dating Pangulo. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Nagsalita na si Health Secretary Teodoro Ted Herbosa hinggil sa umano'y preventive suspension order na isinampa sa kanya. Sa gitna ito ng iba't ibang kontrobersya sa kanyang ahensya. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Daming tumatawag sa akin kasi daw may preventive suspension ako. Wala naman ako natatanggap preventive suspension. Bahagyang na-interrupt ang speech ni Health Secretary Ted Herbosa sa Universal Healthcare Summit nitong Huwebes. Mayat maya kasing may tumatawag sa kanya para kunin ang kanyang panig hinggil sa umunoy preventive suspension na isinampa laban sa kanya. Media. Talagang sikat ako eh. Sana man lang tinatawagan ako dahil sa progress natin sa UH implementation. Tinatawagan nila ako dun sa alleged preventive suspension. Itinanggi rin ng Malacanang na ginawaran ng preventive suspension si Herbosa. Unang lumabas ang umunoy suspensyon ng kalihim sa Politico.com. Ayon sa insider source ng Billionario News Channel, nagugat ito sa mga anomalya na kinasasangkutan ni Herbosa kamakailan. Kabilang dito ang unliquidated cash advances para sa vaccines mula sa UNICEF na nagkakahalaga ng 1.296 billion pesos. Ito ang umunoy dahilan kaya tinanggihan ang panibagong request ng DOH na 534 million na halaga ng bakunang pentavalent, BCG at hepatitis B vaccines. Isa pang kaso ang tungkol naman sa unauthorized release ng 44.6 million pesos na halaga ng psychiatric drugs na para raw sa isang medical mission ng Rotary Club of Quezon City. Gayong hindi naman otorisadong mag-dispense ng ganitong uri ng gamot ang grupong ito. Anonymous ang naghain ng reklamong ito sa Office of the Ombudsman at hinihiling na imbestigahan si Secretary Ted Herbosa. Kasama si ASEC and DOH spokesperson Albert Domingo, International Health Corporation OIC Joel Buenaventura at Health Promotion Bureau Director Tina Marasigan. Nakasaad pa sa inihaing kaso na power tripping umano o ginagamit ng mga nabanggit na opisyal ang transfers at reassignment sa posisyon ng mga DOH official bilang parusa sa mga hindi sumasang-ayon sa kanila. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa US Open. Bigong umabante sa third round ang women's world number 75 matapos matalo ni 95th seed Cristina Bucsa ng Spain. Nakuha ni Bucsa ang dalawang straight set sa score na 6-4, 6-3. Sa kabila nito, gumawa pa rin ng kasaysayan si Ayala matapos pataubin si Danish 14th seed Clara Tauson sa first round. Si Ayala ang naging kauna-unahang Pinoy na nanalo ng Grand Slam main draw singles match sa Open era.
Investigasyon ng Kamara sa flood control projects kasado na. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Webes sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, mabigat naman sa northbound lane. Tuluyan nang ibinasura ang reshuffle na ipinatupad o iniutos noon ni dating Police Chief General Nicolas Torre. Sinunod ng bagong PNP OIC ang direktiba ng National Police Commission. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Ipinatupad na ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang resolution ng National Police Commission na nagpasawalang bisa sa major reshuffle na ipinag-utos ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III sa PNP Command Group. Una nang ibinalita ng Billionaire News Channel ang nasabing resolution na ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isa sa mga naging dahilan sa pagkakasibak ni Torre sa pwesto. Kasama rin sa utos na yon ang paglilipat kay Nartates mula sa pagiging Deputy Chief for Administration papunta sa West Mindanao para maging Area Commander. Una, nagpapasalamat tayo kay Chief PNP General Nartates. Thank you for implementing our National Police Commission resolution. Thank you for recognizing civilian authority over the uniformed service. Thank you for recognizing institutions. Muli ring maglalabas ng resolution ang NAPOLCOM para i-reaffirm ang acting capacity ni Nartates bilang PNP Acting Chief, ngayong nakay Torre pa ang 4 stars at floating pa ang status nito sa ahensya. Sa una niyang public appearance kahapon matapos masibak sa pwesto, sinabi ni Torre na magli-leave muna siya sa trabaho. Kung hindi retirement, ang susunod na assignment ni Torre ay nasa pagpapasya ni Nartates. That is for Chief PNP Nartates to decide and bring to the attention of the National Police Commission. Wala naman pong any suspension order for anyone. So, yan. I think he intends to file a leave. So, he deserves to file a leave. He should enjoy his service. Sa ilalim ng bagong liderato, tiniyak ng NAPOLCOM na hindi nila ima-micromanage ang PNP. Ang mahalaga ay maidaan lang daw sa tamang proseso ang mga pagpapasya. Buo raw ang ibibigay nilang suporta sa bagong talagang pinuno ng pambansang pulisya. Una na ring sinabi ni Nartates na paplansyahin niya ang gusot sa tanggapan ng Chief PNP at NAPOLCOM. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Bukod sa posibleng banta sa seguridad, banta rin umano sa kalikasan ng inarestong mining tycoon na si Joseph C. Dinadala raw ng kanyang kumpanya ang raw nickel ng bansa sa China. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. May banta sa ganda ng Palawan. Ang nasa likod, kumpanya ng isang hinihinalang Peking Pinoy. Nagpapatuloy sa Brooks Point ang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation kahit cancelled na ang environmental compliance certificate nito. Yan ang kumpanya ni bilyonaryo Joseph C.
na nasa likod umano ng pagputol ng mga puno, polusyon sa tubig at pagbaha sa mga komunidad doon ayon kay Senator Risa Ontiveros. Sa ulat ng Amnesty International, binabayaran daw ang mga lokal para patahimikin ang mga tumututol sa minahan na yon. Sabi ni Ontiveros, dapat mainit na ang mata ng Department of Environment and Natural Resources tungkol dito, lalo na't wala rin daw mayor's permit ang korporasyon. Tatanungin ng senadora ang Securities and Exchange Commission kung maaaring mawala ang shares ni C sa kanyang kumpanya, lalo na kung mapatunayan ng fraud o panloloko. Maging sa Surigao del Norte, ang Platinum Group Metals Corporation ni C iniimbestigahan din dahil sa iniulat na pollution at delikadong pamamaraan ng pagmimina nito. Unsafe mining practices, yan ang lumalabas na tatak Joseph C. At habang nasasalanta ang local communities, direktang inaangkat ng mga kumpanya ni C ang raw nickel papuntang China para sa kanyang sariling smelting plant sa Guangdong. Truly, Mr. President, when an individual of questionable citizenship operates in this sector, we are effectively allowing foreign actors to strip our land of wealth. Malaalis Guo 2.0 ang turing kay C ngayon na nahuli sa NAIA Terminal 3 nitong August 21 dahil sa alleged falsification of Filipino citizenship. Mismong ang Bureau of Immigration ang nagsabing ang fingerprints sa passport niya ay tumutugma sa isang Chinese national na nakapasok sa bansa sa ilalim ng Alien Social Integration Act of 1995. Match na match ito sa fingerprints niya sa passport niya bilang si Joseph C. Kumpirmado yan, hindi haka-haka, hindi madadaya ng AI. Katunayan, honorary chairman siya ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce, isang grupong may malalim na kaugnayan sa Communist Party of China at One Belt, One Road Initiative ng Beijing. Tukoy pa ng ilang reports ng Chinese media ang pinanggalingan ni C sa Fujian Province, kung saan may milyones na charitable foundation doon ang businessman. Kaya lang, nakapasok si C noong 2018 sa Philippine Coast Guard Auxiliary, dahilan para maalarma ang ahensya at aralin kung na-compromise ang national security. What does he know now about our Coast Guard operations, our waters, our ports, our maritime vulnerabilities? Sabi ng ilang nasa mining industry, pwedeng magdulot ng takot sa investors ang naging pag-aresto kay C. Pero para kay Ontiveros, hindi pwedeng talunin ng batas. Nasa custody ngayon ng Bureau of Immigration ang negosyante habang tumatakbo ang kanyang deportation case. Kung may local case laban kay C, kailangan niya munang harapin ito bago ang deportation. Para kay Ontiveros, maganda rin kung haharap siya sa isang investigasyon dito sa Senado. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Sinimulan na ng Judicial and Bar Council ang unang round ng public panel interviews para sa susunod na ombudsman. Kabilang sa mga sumalang kanina, sina PCC Chairperson Michael Aguinaldo, DILG Undersecretary Romeo Benitez at Attorney Johnny Caroche Vestido. Present din sina CA Associate Justice Bautista Corpin at PhilPost Chairman Stephen Cruz. Ayon kay Senate Representative to the JBC, Senator Alan Peter Cayetano, kailangan ng isang ombudsman na may integrity, intelligence at insights. Sa gitnaan niya ito ng mainit na usapin sa flood control projects, kung saan sangkot umano ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Tatakbo ang JBC interviews hanggang September 2. Una nang pinangalanan ni PBBM si Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas, bilang acting ombudsman. Handang makipag-collab ang Dito Telecom sa gobyerno sa pagbuo ng implementing rules and regulations ng konektadong Pinoy Law. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Bagamat malaki ang pagkabahala ng mga major telco tulad ng Globe at PLDT Smart pagdating sa bagong batas na Konektadong Pinoy, isang welcome development naman ito para sa baguhang telco na Dito Telecoms. The more we think about it, Konektadong Pinoy can be actually a very positive thing, not just for Dito but actually for our for subscribers and for the public in general. Sinabi ng Chief Revenue Officer ng Dito na si Attorney Adel Tamano na maaari pa nga itong makatulong sa kanilang bottom line.
Maalalang nauna nang nagpahayag ng pag-aalinlangan ang Globe at PLDT Smart pagdating sa infrastructure sharing. Pero ang dito, iginiit na matagal na nilang strategy ang infrastructure sharing pagdating sa kanilang mga local ISPs bago pa ito maisabatas. The end goal is to allow more entrants to come in to provide that type of service, and because there are more entrants, you're going to have competition and price will go down. Giit ni Tamano, competition is good. You know, as a company that was built to bring in competition into the market, I think it would be very hypocritical of us to say we don't want competition. Competition is good. I think for dito, maybe there might be some pain, but if we're smart and if we partner actually with the TIPs that are coming, it could be a win-win for us. And not just for us business-wise, but also for the Filipino public who needs really affordable internet services. Aminado ang kumpanya na hindi magiging madali ang pagbuo ng implementing rules and regulations. Subalit tiniyak ng dito na sila ay sasali sa pagbabalangkas ng IRR para matiyak na may sapat na cybersecurity protection at service level agreements. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Ipinagdiriwang ngayong Agosto ang National Breastfeeding Month. Kaya naman may ilang paalala ang mga eksperto para sa mommies at mommies-to-be. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Below optimum level pa rin ang breastfeeding rates sa Pilipinas ayon sa UNICEF at National Nutrition Council. Sa kanilang pag-aaral, lumabas na ang issue ay dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa breastfeeding. Pampatibay ng resistensya ng isang bata ang nakukuha mula sa colostrum ng gatas ng ina. Pero marami pa itong ibang benepisyo. Nagpuproduce pala ang ina ng antibodies depende kung ano ang kailangan ng bata base sa edad. Ang pinakamagandang natutunan natin out of COVID is that if a mom has a very, very healthy immune system, she passes that on through her breast milk, and the chances of her kid getting sick is actually much less kasi tuloy-tuloy yung antibodies. So yung power kasi ng breastfeeding, lalo na yung direct, is pag nag-latch yung baby, kahit anong virus ang masagap niya sa kapaligiran niya, the baby will be able to get the desired antibody. The mommy produces it. The moment lumapat yung dila or yung tongue ng baby, her saliva sends signals to the mom's brain what kinds of antibodies to produce. Base din sa research, kahit pa ano pa daw ang kinakain ni mommy, parehong nutrients ang nakukuha ng baby kasi mula ito sa katawan ng ina at natural na nag-filter ang breast milk. Ayon kay Abby, sa latching part nahihirapan ang isang bagong mommy at kadalasan hindi inaasahan ng ina ang ilang discomfort. Kaya focus ni Abby sa kanyang training ang tamang posisyon ng mom at baby. Ang flow din ng gatas ay parang may switch, nakadepende raw sa nararamdaman ng ina. If you latch the baby continuously, lalo na in the first week after you deliver, there will always be milk. We see a lot of photos and videos na parang napaka-angelic ng mga poses on breastfeeding. It's so picture perfect. I have that too. And I cherish that. It's just that in reality, hindi talaga ganun the baby's mouth to be wide open. The lips have to be flanged out. And then the nipple of the mom should be nandito na sa may likod ng mouth ni baby. So yung stretch niyan, nasa mga 1.5 to 2 inches. So para ma-achieve yun, kailangan yung pagpasak pa lang or yung paghawak ni mommy, maayos talaga. Kaya may mga gaya ni Abby na lactation counselors na tumutulong para makapagpatuloy ang isang mommy sa pagbe-breastfeed. Ani Abby, wala pa umano siyang nakikitang ina na walang gatas. Nakita mismo ni Abby ang kaibahan ng fully breastfed sa 5 niyang anak. Ang unang 2 ay saglit lang nakapag-breastfeed, pero ang huling 3 ay exclusively breastfed. Pinakamalaking difference talaga is their health. Yung last 3 kids ko, believe it or not, 21, 19, and 10 years old, they've never been sick over 3 days. Their entire life, they've never had any over-the-counter drug, not even a paracetamol. Tuloy-tuloy ang pagbibigay seminar ni Abby at kanyang grupo tungkol sa lactation and latching. Kinukuha rin ang kanyang pribadong serbisyo sa mga ospital at mga ina na nahihirapan magpa-breastfeed.
Nakiisa naman sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Month ngayong Agosto ang ospital ng Malabon. 25 na ina ang nag-donate ng kanilang breast milk matapos nilang sumailalim sa masusing screening. Itinabi ang mga gatas sa milk bank ng Osmal para maipamahagi sa mga sanggol na nangangailangan. Layunin ng breastfeeding activity sa Osmal na palakasin ang kamalayan ng mga ina sa kahalagahan ng pagpapasuso at sa nutrisyon at proteksyon na dala ng gatas ng ina. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Pumanaw na ang legendary movie director na si Mike De Leon. Siya ay 78 years old. Confirm na ng kanyang pamilya ang malungkot na balita sa French film distributor Carlotta Films nitong Huwebes. De Leon was known for films that reflect the country's political state and social condition, such as Sister Stella L, Itim, Batch 81, and Kisap Mata. Huling gumawa at nagdirect ng pelikula si De Leon noong 2018 para sa Citizen Jake. May anak nga ba sila? Yan ang tanong that has now been put to rest by actors Yen Santos and former Ilocos Sur Governor Chavit Singson themselves. Sa latest vlog ni Yen, itinanggi nilang may love child sila na paulit-ulit na umiikot sa Marites Online. Lagi tayong nai-issue. Meron pa nga daw tayong anak, di ba? Malaki na daw yung anak natin. Si Yan. So, anak ba natin yon? Ewan ko sa'yo. Wow! Ayon sa aktres, more than a decade ng friends ang parents niya at si Chavit. At ito daw ang dahilan kung bakit sila close. Back in 2024, rumors about a love child between Singson and Santos resurfaced following the actress's breakup with Paulo Fontes. Local artistry at Mala Fiestang Handaan. Yan ang hatid ng longest-running provincial trade fair na nag-debut dito sa Manila. And I got a preview of what the fair will be like, and here it is. Bringing Negros to Manila. Yan ang goal ng Negros Trade Fair known as Himbon. The event highlighted nearly 4 decades of Negrense artistry, craftsmanship, and entrepreneurship, bringing them right to the heart of the metro. Negros Island region for the first time. So we will have 3 provinces actually, Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor. The country's longest-running provincial trade fair made its debut in Taguig, isang historic milestone for Negrenses na matagal na kilala sa kanilang mga pagkain, fashion, crafts, design, and tourism. May live acoustic music and special tastings from chefs Luis Locsin and Cara Davis para sa mga bisita, giving a flavorful glimpse of what Negros has to offer. They have innovated a lot of the traditional product and infused some modernity into it, no? Like the pistachio Napoleones. I would buy that in a heartbeat, right? Ito na rin ang kanilang biggest edition, with 140 exhibitors showcasing everything from heirloom delicacies to hand-woven textiles and contemporary design pieces. We have more exhibitors this year. So from the usual 100 exhibitors, we have now 140 booths. So that's 40 more booths and 40 more entrepreneurs. Overall, the trade event isn't just about products. Tungkol ito sa kultura and keeping their local traditions alive, syempre, sharing them with new generations in fresh and exciting ways. And sabi nga nila, the way to the heart is through the stomach, and this trade fair is serving love Negrense style. Himbon is coming up, so please come and visit us from September 23 to 28 and come to Negros in Manila. Mala fairy tale na love story ni na Taylor Swift at Travis Kelce, paano nga ba nagsimula? Susunod yan sa Agenda.
Isa pang traffic check ngayong Huwebes. Sa EDSA Guadalupe, halos walang galawan ang mga sasakyan sa northbound lane. Ibinaba na naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang benchmark interest rate. Alamin ang magiging epekto nito sa agenda report ni Sujin Kim. Muling tinapyasan ng Bangko Sentral ang benchmark interest rate sa bansa ng 25 basis points sa 5%. Ito na ang ika-6 na rate cut mula nang simulan ng BSP ang kanilang easing cycle last year. I think this puts us at our sweet spot for both inflation and output. The policy rate itself is at our Goldilocks rate, neither too high nor too low. I would characterize this as still dovish, but slightly less so. Pumapatak ang overnight deposit sa 4.5%, samantalang ang lending rates ay nasa 5.5%. Bahagyaring tinaasan ng BSP ang kanilang inflation forecast para sa 2025 at 2027, habang binabaan naman ang sa 2026. Binabantayan ng Bangko Sentral ang potensyal na epekto sa inflation ng posibleng mas mataas na electricity rates at rice tariffs, pati na rin ang impact ng US trade policies. The uncertainty and also the slowdown, possible slowdown in global growth has reduced demand pressures. Even if those risks materialize, I think we're likely to be within the target. 2 policy meetings na lang ang natitira ngayong taon, sa October at sunod sa December, bago tuluyang tapusin ng BSP ang kanilang easing cycle. I think we have space for one more cut. I think that's a likely evolution of the policy rate. Nakikita ni Deputy Governor Abenoja na posibleng maabot ang low end ng growth goal na 5.5% ngayong taon, bunsod na rin ng mga nakaraang rate cuts. Samantala, bagamat maliit ang posibilidad, kinilala ni Governor Remolona na posibleng lumagpas sa 4% ang inflation sa mga susunod na taon. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Nag-courtesy call kay PBBM si dating senador at Filipino boxing legend Manny Pacquiao. Iprinesenta ng People's Champ ang kanyang WBC belt at nagregalo ng boxing glove sa Pangulo. Kasabay nito ang imbitasyon at paghingi niya ng suporta para sa gaganaping Thrilla in Manila Part 2 ngayong October 29. Nandito tayo para mag-present sa kanya yung WBC belt at saka yung gloves na regalo natin sa kanya. And present natin yung celebration ng Thrilla in Manila, 50th anniversary ng Thrilla in Manila. Suporta sa mga lokal na manunulat ang hatid ng isang community library sa Quezon City. Ito ang Book Nook na pinangungunahan ni Shireen C. Kwento niya sa Beautiful Day ng Billionaire News Channel, isinusulong nila ang pagbabasa sa pamamagitan ng book donation drive, reading activities at interactive events. I feel it's important to provide a free platform for independents to come and establish their skills and share their skills. Unang itinayo ang Book Nook sa SM Aura noong 2019 pero natigil ito dahil sa COVID-19 pandemic. Naibalik ito sa tulong ni Hans C., ang father-in-law ni Shireen at ika-4 na anak ng yumaong ultra-bilyonaryo at retail tycoon na si Henry C. Sr. I have to give thanks to my family who supported me. My father-in-law, I asked him, is it possible to do this? And the support has been tremendous. And the pandemic showed, personally me, the importance of coming together and connecting human to human. Ipinatupad na reef shuffle ni dating Police Chief General Nicolas Torre, ipinawalang bisa na ng PNP OIC. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo ngayong Webes sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, mabigat naman sa northbound lane. Tuluyan nang ibinasura ang reshuffle na ipinatupad o iniutos noon ni dating Police Chief General Nicolas Torre. Sinunod ng bagong PNP OIC ang direktiba ng National Police Commission. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Ipinatupad na ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang resolution ng National Police Commission na nagpasawalang bisa sa major reshuffle na ipinag-utos ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III sa PNP Command Group. Una nang ibinalita ng Billionaire News Channel ang nasabing resolution na ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isa sa mga naging dahilan sa pagkakasibak ni Torre sa pwesto. Kasama rin sa utos na yon ang paglilipat kay Nartates mula sa pagiging Deputy Chief for Administration papunta sa West Mindanao para maging Area Commander. Una, nagpapasalamat tayo kay Chief PNP General Nartates. Thank you for implementing our National Police Commission resolution. Thank you for recognizing civilian authority over the uniformed service. Thank you for recognizing institutions. Muli ring maglalabas ng resolution ang NAPOLCOM para i-reaffirm ang acting capacity ni Nartates bilang PNP Acting Chief, ngayong nakay Torre pa ang 4 stars at floating pa ang status nito sa ahensya. Sa una niyang public appearance kahapon matapos masibak sa pwesto, sinabi ni Torre na magli-leave muna siya sa trabaho. Kung hindi retirement, ang susunod na assignment ni Torre ay nasa pagpapasya ni Nartates. That is for Chief PNP Nartates to decide and bring to the attention of the National Police Commission. Wala naman pong any suspension order for anyone. So, yan, I think he intends to file a leave. So, he deserves to file a leave. He should enjoy his service. Sa ilalim ng bagong liderato, tiniyak ng NAPOLCOM na hindi nila ima-micromanage ang PNP. Ang mahalaga ay maidaan lang daw sa tamang proseso ang mga pagpapasya. Buo raw ang ibibigay nilang suporta sa bagong talagang pinuno ng pambansang pulisya. Una na rin sinabi ni Nartates na paplansyahin niya ang gusot sa tanggapan ng Chief PNP at NAPOLCOM. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Bukod sa posibleng banta sa seguridad, banta rin umano sa kalikasan ng inarestong mining tycoon na si Joseph C. Dinadala raw ng kanyang kumpanya ang raw nickel ng bansa sa China. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. May banta sa ganda ng Palawan. Ang nasa likod, kumpanya ng isang hinihinalang Peking Pinoy. Nagpapatuloy sa Brooks Point ang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation kahit cancelled na ang environmental compliance certificate nito. Yan ang kumpanya ni bilyonaryo Joseph C. na nasa likod umano ng pagputol ng mga puno, polusyon sa tubig at pagbaha sa mga komunidad doon ayon kay Senator Risa Ontiveros. Sa ulat ng Amnesty International, binabayaran daw ang mga lokal para patahimikin ang mga tumututol sa minahan na yon. Sabi ni Ontiveros, dapat mainit na ang mata ng Department of Environment and Natural Resources tungkol dito, lalo na't wala rin daw mayor's permit ang korporasyon. Tatanungin ng senadora ang Securities and Exchange Commission kung maaaring mawala ang shares ni C sa kanyang kumpanya, lalo na kung mapatunayan ng fraud o panloloko. Maging sa Surigao del Norte, ang Platinum Group Metals Corporation ni C iniimbestigahan din dahil sa iniulat na pollution at delikadong pamamaraan ng pagmimina nito. Unsafe mining practices, yan ang lumalabas na tatak Joseph C. At habang nasasalanta ang local communities, direktang inaangkat ng mga kumpanya ni C ang raw nickel papuntang China para sa kanyang sariling smelting plant sa Guangdong. Truly, Mr. President, when an individual of questionable citizenship operates in this sector, we are effectively allowing foreign actors to strip our land of wealth. Malaalis Guo 2.0 ang turing kay C ngayon, na nahuli sa NAIA Terminal 3 nitong August 21 dahil sa alleged falsification of Filipino citizenship. Mismong ang Bureau of Immigration ang nagsabing ang fingerprints sa passport niya ay tumutugma sa isang Chinese national
na nakapasok sa bansa sa ilalim ng Alien Social Integration Act of 1995. Match na match ito sa fingerprints niya sa passport niya bilang si Joseph C. Kumpirmado yan. Hindi haka-haka. Hindi madadaya ng AI. Katunayan, honorary chairman siya ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce, isang grupong may malalim na kaugnayan sa Communist Party of China at One Belt, One Road Initiative ng Beijing. Tukoy pa ng ilang reports ng Chinese media ang pinanggalingan ni Xi sa Fujian Province, kung saan may milyones na charitable foundation doon ang businessman. Kaya lang, nakapasok si Xi noong 2018 sa Philippine Coast Guard Auxiliary, dahilan para maalarma ang ahensya at aralin kung na-compromise ang national security. What does he know now about our Coast Guard operations, our waters, our ports, our maritime vulnerabilities? Sabi ng ilang nasa mining industry, pwedeng magdulot ng takot sa investors ang naging pag-aresto kay Xi. Pero para kay Ontiveros, hindi pwedeng talunin ng batas. Nasa custody ngayon ng Bureau of Immigration ang negosyante habang tumatakbo ang kanyang deportation case. Kung may local case laban kay Xi, kailangan niya munang harapin ito bago ang deportation. Para kay Ontiveros, maganda rin kung haharap siya sa isang investigasyon dito sa Senado. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Sinimulan na ng Judicial and Bar Council ang unang round ng public panel interviews para sa susunod na ombudsman. Kabilang sa mga sumalang kanina, sina PCC Chairperson Michael Aguinaldo, DILG Undersecretary Romeo Benitez at Attorney Johnny Caroche Vestido. Present din sina CA Associate Justice Bautista Corpin at PhilPost Chairman Stephen Cruz. Ayon kay Senate Representative to the JBC, Senator Alan Peter Cayetano, kailangan ng isang ombudsman na may integrity, intelligence at insights. Sa gitnaan niya ito ng mainit na usapin sa flood control projects, kung saan sangkot umano ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Tatakbo ang JBC interviews hanggang September 2. Una nang pinangalanan ni PBBM si Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas, bilang acting ombudsman. Handang makipag-collab ang Dito Telecom sa gobyerno sa pagbuo ng implementing rules and regulations ng Konektadong Pinoy Law. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Bagamat malaki ang pagkabahala ng mga major telco tulad ng Globe at PLDT Smart pagdating sa bagong batas na Konektadong Pinoy, isang welcome development naman ito para sa baguhang telco na Dito Telecoms. The more we think about it, Konektadong Pinoy can be actually a very positive thing, not just for Dito, but actually for our for subscribers and for the public in general. Sinabi ng Chief Revenue Officer ng Dito na si Attorney Adel Tamano na maaari pa nga itong makatulong sa kanilang bottom line. Maalalang nauna nang nagpahayag ng pag-aalinlangan ang Globe at PLDT Smart pagdating sa infrastructure sharing. Pero ang Dito, iginiit na matagal na nilang strategy ang infrastructure sharing pagdating sa kanilang mga local ISPs bago pa ito maisabatas. The end goal is to allow more entrants to come in to provide that type of service, and because there are more entrants, you're going to have competition and price will go down. Giit ni Tamano, competition is good. You know, as a company that was built to bring in competition into the market, I think it would be very hypocritical of us to say we don't want competition. Competition is good. I think for Dito, maybe there might be some pain, but if we're smart and if we partner actually with the TIPs that are coming, it could be a win-win for us. And not just for us business-wise, but also for the Filipino public who needs really affordable internet services. Aminado ang kumpanya na hindi magiging madali ang pagbuo ng implementing rules and regulations, subalit tiniyak ng Dito na sila ay sasali sa pagbabalangkas ng IRR para matiyak na may sapat na cybersecurity protection at service level agreements. Para sa agenda, Sujin Kim, Bilyonaryo News Channel. Ipinagdiriwang ngayong Agosto ang National Breastfeeding Month. Kaya naman may ilang paalala ang mga eksperto para sa mommies at mommies-to-be. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
Below optimum level pa rin ang breastfeeding rates sa Pilipinas ayon sa UNICEF at National Nutrition Council. Sa kanilang pag-aaral, lumabas na ang issue ay dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa breastfeeding. Pampatibay ng resistensya ng isang bata ang nakukuha mula sa colostrum ng gatas ng ina. Pero marami pa itong ibang benepisyo. Nagpuproduce pala ang ina ng antibodies depende kung ano ang kailangan ng bata base sa edad. Ang pinakamagandang natutunan natin out of COVID is that if a mom has a very, very healthy immune system, she passes that on through her breast milk, and the chances of her kid getting sick is actually much less kasi tuloy-tuloy yung antibodies. So yung power kasi ng breastfeeding, lalo na yung direct, is pag nag-latch yung baby, kahit anong virus ang masagap niya sa kapaligiran niya, the baby will be able to get the desired antibody. The mommy produces it. The moment lumapat yung dila or yung tongue ng baby, her saliva sends signals to the mom's brain what kinds of antibodies to produce. Base din sa research, kahit pa ano pa daw ang kinakain ni mommy, parehong nutrients ang nakukuha ng baby kasi mula ito sa katawan ng ina at natural na nag-filter ang breast milk. Ayon kay Abby, sa latching part nahihirapan ng isang bagong mommy at kadalasan hindi inaasahan ng ina ang ilang discomfort. Kaya focus ni Abby sa kanyang training ang tamang posisyon ng mom at baby. Ang flow din ng gatas ay parang may switch, nakadepende raw sa nararamdaman ng ina. If you latch the baby continuously, lalo na in the first week after you deliver, there will always be milk. We see a lot of photos and videos na parang napaka-angelic ng mga poses on breastfeeding. It's so picture perfect. I have that too. And I cherish that. It's just that in reality, hindi talaga ganun the baby's mouth to be wide open. The lips have to be flanged out. And then the nipple of the mom should be nandito na sa may likod ng mouth ni baby. So yung stretch niyan, nasa mga 1.5 to 2 inches. So para ma-achieve yun, kailangan yung pagpasok pa lang or yung paghawak ni mommy, maayos talaga. Kaya may mga gaya ni Abby na lactation counselors na tumutulong para makapagpatuloy ang isang mommy sa pagbe-breastfeed. Ani Abby, wala pa umano siyang nakikitang ina na walang gatas. Nakita mismo ni Abby ang kaibahan ng fully breastfed sa 5 niyang anak. Ang unang 2 ay saglit lang nakapag-breastfeed, pero ang huling 3 ay exclusively breastfed. Pinakamalaking difference talaga is their health. Yung last 3 kids ko, believe it or not, 21, 19, and 10 years old, they've never been sick over 3 days. Their entire life, they've never had any over-the-counter drug, not even a paracetamol. Tuloy-tuloy ang pagbibigay seminar ni Abby at kanyang grupo tungkol sa lactation and latching. Kinukuha rin ang kanyang pribadong serbisyo sa mga ospital at mga ina na nahihirapan magpa-breastfeed. Nakiisa naman sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Month ngayong Agosto ang ospital ng Malabon. 25 na ina ang nag-donate ng kanilang breast milk matapos nilang sumailalim sa masusing screening. Itinabi ang mga gatas sa milk bank ng Osmal para maipamahagi sa mga sanggol na nangangailangan. Layunin ng breastfeeding activity sa Osmal na palakasin ang kamalayan ng mga ina sa kahalagahan ng pagpapasuso at sa nutrisyon at proteksyon na dala ng gatas ng ina. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Pumanaw na ang legendary movie director na si Mike De Leon. Siya ay 78 years old. Confirm na ng kanyang pamilya ang malungkot na balita sa French film distributor Carlotta Films nitong Huwebes. De Leon was known for films that reflect the country's political state and social condition, such as Sister Stella L, Itim, Batch 81, and Kisap Mata. Huling gumawa at nagdirect ng pelikula si De Leon noong 2018 para sa Citizen Jake. May anak nga ba sila? Yan ang tanong that has now been put to rest by actress Yen Santos and former Ilocos Sur Governor Chavit Singson themselves. Sa latest vlog ni Yen, itinanggi nilang may love child sila na paulit-ulit na umiikot sa Marites Online. Lagi tayong nai-issue. Meron pa nga daw tayong anak, di ba? Malaki na daw yung anak natin.
Si Yan. So, anak ba natin yon? Ewan ko sa'yo. Ayon sa aktres, more than a decade ng friends ang parents niya at si Javit. At ito daw ang dahilan kung bakit sila close. Back in 2024, rumors about a love child between Singson and Santos resurfaced following the actress's breakup with Paulo Fontes. Local artistry at Mala Fiestang Handaan. Yan ang hatid ng longest-running provincial trade fair na nag-debut dito sa Manila. And I got a preview of what the fair will be like, and here it is. Bringing Negros to Manila. Yan ang goal ng Negros Trade Fair known as Himbon. The event highlighted nearly 4 decades of Negrense artistry, craftsmanship, and entrepreneurship, bringing them right to the heart of the metro. Negros Island region for the first time. So we will have 3 provinces actually, Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor. The country's longest-running provincial trade fair made its debut in Taguig, isang historic milestone for Negrenses na matagal na kilala sa kanilang mga pagkain, fashion, crafts, design, and tourism. May live acoustic music and special tastings from chefs Luis Locsin and Cara Davis para sa mga bisita, giving a flavorful glimpse of what Negros has to offer. They have innovated a lot of the traditional product and infused some modernity into it, no? Like the pistachio Napoleones. I would buy that in a heartbeat, right? Ito na rin ang kanilang biggest edition, with 140 exhibitors showcasing everything from heirloom delicacies to hand-woven textiles and contemporary design pieces. We have more exhibitors this year. So from the usual 100 exhibitors, we have now 140 booths. So that's 40 more booths and 40 more entrepreneurs. Overall, the trade event isn't just about products. Tungkol ito sa kultura and keeping their local traditions alive, syempre, sharing them with new generations in fresh and exciting ways. And sabi nga nila, the way to the heart is through the stomach, and this trade fair is serving love Negrense style. Himbon is coming up, so please come and visit us from September 23 to 28 and come to Negros in Manila. Mala fairy tale na love story ni na Taylor Swift at Travis Kelce. Paano nga ba nagsimula? Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayon sa EDSA Boni MRT Station. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. The internet still can't get over Taylor Swift and Travis Kelce's engagement, but how did the romance start? I did a little research and some digging on their timeline, so to my Swifties out there, this report is for you. Take a look. You're excited and you trying
It started with a friendship bracelet and ended with a sparkling diamond ring. Mala fairy tale ang love story ni Taylor Swift at Travis Kelce. Back in July 2023, the NFL star went to see Taylor at her Eras Tour stop in Kansas City. He even tried to pass along a friendship bracelet with his phone number on it, but couldn't quite get it to her. A few weeks later, Travis confessed the adorable story on his podcast, sparking rumors and the attention of Swifties worldwide. Then in October, the two were spotted hand in hand at a Saturday Night Live after party. In June 2024, Travis turned from audience member to stage star, suited up in a tux and top hat at Wembley Stadium, surprising fans and showing the world just how smitten he was with Tay-Tay. Over the next year, the couple became inseparable. Date nights in New York, Grammy appearances, and of course, Taylor rocking a letter T necklace while cheering him on at the Super Bowl. Couple goals, right? In a lush garden near his Missouri home, Travis popped the question with a vintage diamond ring he helped design. Taylor said yes. The pair shared the news with a playful caption on Instagram, "Your English teacher and your gym teacher are getting married." From friendship bracelets to forever, Taylor Swift and Travis Kelce are officially engaged. And if this love story is any proof, fairy tales really do come true. They came to perform, but ended up coming home. Last night's Black Eyed Peas concert here in Manila turned into a celebration of roots, gratitude, and a son of Pampanga who never forgot where he came from. Watch this. Hindi lang basta concert, nagkaroon din sila ng homecoming on August 27 sa MOA Arena. Umapaw ang pasasalamat at pagmamahal. The Black Eyed Peas return to Manila was more than music. Isa itong tribute to one of their own, Apple the App. Ang 14-year-old Kapampangan na si Alan Pineda, better known as Apple the App, left his small town in Pampanga to chase a future in America. Noong una, the dream was to become an engineer. Pero iba ang tinadhana ng kapalaran niya when he met will.i.am, discovered rap, and soon after, the Black Eyed Peas was born. Decades later, with global hits and Grammy Awards, Apple still calls the same Pampanga farm he grew up in home. Kaya naman during the concert, his bandmates couldn't stop saying it. Success never changed him. Apple still in 2025, after all our success, still lives in Pampanga, Angela City. And his dream still is on the stage today. The farmers are rock stars, because he's a fucking farmer rock star. His heart was not tainted by the success. He's still that kuya, he's still your padre. He's Apple the App. From Angeles, Pampanga province. Para kay Apple, staying grounded also means giving back. Once a farmer himself, he used the moment to honor the country's unsung heroes, our farmers. Farmers should be rock stars, right? We should support our farmers. I got a project coming up. I want to grow 100 million coconut trees in the Philippines to help our farmers. And maraming salamat to you guys for always supporting the Black Eyed Peas. Ang sweetest moment of the night when Apple brought out the woman who made it all possible, ang nanay niya. Make some noise for my nanay. A tearful thank you for the courage it took to send him away so he could come back home sa pagkakataong ito, not just as a son, pero isa siyang inspirasyon to millions everywhere. The Black Eyed Peas Manila concert wasn't just about music. It was about family, heritage, at ang pangarap ng isang farm boy from Pampanga who never forgot where he came from. For Apple the App, this night was more than a performance. It was indeed a heartwarming homecoming. And
And that's it from my end. Back to you, Pinky and Willard. Thanks a lot, Monique. Meron kayong nanood dun sa concert na mga sangkot sa flood control projects. Magkano ba ang ticket mo? Mahal ba? Magkano ba ang ticket? Naku, hindi ko alam. Magkano ba ang ticket? VIP? 2,700 daw ang pinakamura. Okay. Oh, dala ba nila yung mga designer bags nila? Yo. Oh, yung mga suit nila. Oo. Mahalin ba? Naku, dyan pasok yung lifestyle check no, na gustong gawin sa kanila. Ay, alam ko naman doon ka pupunta. Kaya yun ang sinabi ko. Lifestyle segue. check. Dahil if you check social media now, lumalabas yung mga anak ng mga politiko na sakay-sakay sa isang eroplano o kaya may mga designer bags, mahal yung mga kasuotan. So, sabi nga nila, that's where your taxes go. Yun yung mga nakasulat lang naman. Pero syempre, kailangan muna i-check. Yeah. Baka naman sadyang mayaman talaga yung mga yon. Oo. Pero kailangan simulan na rin i-check yung SALE nila, Pinks. Kasi kung totoo ba yung mga assets na dineclare nila, enough ba yun to cover yung mga damit ng mga anak nila o nila mismo? Damit, o kaya sasakyan. Sasakyan, Yeah. yan, yung mga yan. Bahay. Yeah. Meron dapat isa pang website ang isumbong sa Pangulo. Dapat meron din yung isumbong ang lifestyle. Yan. Diba? Dahil I'm sure ang dami niyan na lalabas din. Dahil alam mo naman ng mga netizens. Baka mag-crash yung website. Oo, sa dami ng dami mga niyan. pictures, mga screenshots na nakuna ng mga netizens. Tama yung sinabi mo. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, sana daw yung sumbong sa Pangulo, idagdag na yung iba pang mga anomalous projects. Sabi ko kanina kay Willard, naku, magka-crash yung sumbong sa Pangulo website na yan. Kailangan malaki-laki yung bandwidth. Ihanda na. Iba-ibahin na po natin, i-classify na natin. Doon tayo mag-umpisa. Sumbungan lifestyle. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.